Good morning mga kabarkada. Thank God it's another Saturday once again for we have another chance para na naman sa isang makabuluhang talakayan ukol sa asthma o hika. Hitik sa impormasyon ang araw na ito. Kaya naman baka kayo ay hingalin at mahirapang huminga as you absorb all the information that we are going to share with you today. Only here at the country's one and only health and travel show, Generation RX. Now, signing on. Asthma is a chronic lung disease that inflames and narrows the airways. It causes recurring periods of wheezing, chest tightness, and coughing. The coughing often occurs at night or early in the morning. Pag sinabing asthma, humihigpit yung mga daanan ng hangin. Parang tubo yan eh. Sumisikip, kumakapal yung loob, namamaga. Kaya nagkakaroon ng simptomas ang isang tao na hinihingal, naghahabol ng hininga, nagkakaroon ng wheeze or huni yung kanilang paghinga. Pagka nagkaroon ng asthma or attack ang isang tao, tatlong bagay ang nangyayari. Yung daanan nila ng hangin kumikipot, pagkatapos yung airway sa loob, yung kapal ng wall, namamagayan. Pagka namagayan, kumakapal yan, papasok, paloob. Kaya yung diameter or yung daanan ng hangin sa loob kumikipot. Pagkatapos, nag-e-excite yan. Dumadami ang plemang ginagawa niyan. Ang plema naiipon din sa loob. The key to avoid worsening of an asthmatic attack is to make yourself familiar to these symptoms and to follow your asthma care plan that you have developed with your healthcare provider. It is nearly as important as knowing what triggers asthmatic attacks. Maraming known triggers for asthma. Ang mga sikat dyan, alikabok. Pwede rin physical exertion, pwedeng respiratory tract infection, pwedeng psychological stress, yung mga masayang-masaya o kaya yung mga galit na galit. Pero hindi pare-pareho ang trigger sa bawat taong may asthma. So kailangan individualized yan. Dapat alam ng isang hikain kung ano-ano ang nagpapahika sa kanya. May mga sitwasyon na hindi mo maiwasan, kamukha ng alikabok. Ang hangin natin sa labas, export quality. So, pag gano'n na sitwasyon, binibigyan natin ng mga control medications or preventive medications yung isang tao para pagka na-expose sila, hindi ganun kadalas at hindi ganun katindi ang response nila sa mga triggers. Pwede yan maka-apekto ng quality of life. Yung mga performance ng students, ng mga bata sa school, apektado. Palagi silang inuubo, hinihingal, hindi nila magawa yung kanilang activities of daily living, maraming pwedeng maging consequence yung mga initial symptoms ng asthma. Sa pagbabalik ng Generation RX, let's find out effective means to counter asthmatic attacks. Asthma attacks may produce life-threatening symptoms that can put you at risk for hospitalization or even permanent lung damage. That is why it is important for you to execute measures to prevent an attack. Ang maganda sa asthma ngayon, napakahusay ng ating chance na makontrol ang kanilang symptoms. Nung araw, yung isang batang may hika, uy, bawal kang mag-PE, bawal kang kumain nito, bawal lahat, baka kahikain. Ngayon, sige, gawin mo lahat. Kailangan ang activities ng isang taong may hika, hindi na naiiba dun sa isang taong walang hika. Pagka sinusumpong pa rin siya ng hika, ibig sabihin, either mali ang diagnosis, or mali ang dosage ng gamot, or mali ang kombinasyon ng gamot niyan. Sa kaso ng hika, it is essential for the patient to follow the medical instructions and advice given by his doctor, and to work well with him from time to time to avoid worsening of the condition. Hindi natin masabi kung sino-sino. Yan ay tinatawag na multifactorial. May role yung genes, yung namamana, pero may role din yung environmental factors. Unfortunately, hindi natin mapre-predict kung sino yung mawawala yung hika, kung sino yung babalik, at kung sino yung walang hika all these years, kung kailan tumanda at saka nagkahika. And up to now, we do not have predictive factors to determine that. Sa pagbabalik, let us find out the measures in preventing and curing asthma. Abangan! Actually, yung unang ratrat natin, kung halimbawa meron tayong
asthma, first time yun, pag ikaw nag-workout, makakaramdam ka talaga ng hingal. Pero pag yun, na-tolerate mo yung pagod na yun, unti-unting nawawala yun. Pero habang humihika ka naman or ina-asthma ka, kailangan medyo nagtitake ka pansamantala ng gamot mo, tapos tuloy-tuloy mo lang yung workout hanggang sa mawala na yung hika na nararamdaman mo. Kasi dati rin ako may hika eh. Ika nga, prevention is always better than cure. Pero, paano nga ba mapipigilan ang atake ng asthma? Pwede sa pamamagitan ng controller medications or yung tinatawag na preventive. Kung halimbawa ang isang hikain ay sigurado siyang in 1 week's time, mga at least 3 days dumadating ang hika niya, pwede nating i-target yung panahon na mawala na yung mga attacks na yun. Ang asthma po, nagagamot ng tama. Hindi po natin sinasabing may cure sa asthma, pero nakokontrol po natin yan. So kung ang tao ay madalas inaatake regularly, pwedeng dumating ang panahon na hindi na dadating ang kanyang hika na pre-prevent natin. Ang goal natin sa asthma ay maging normal ang activities or daily living ng isang tao. Sa bawat paghinga ay senyales na tayo ay patuloy na nabubuhay. Subalit kapag ikaw ay inatake ng asthma, very likely it will affect your breathing and prevent you from performing your daily activities. So, if you have asthma, closely follow your doctor's advice and try to avoid your allergens. Salamat po and see you next week. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now, signing off.